Ano po ba ang gusto niyong gawin ni Kumaang? Simple lang. Serve ka ng drinks. Pero hindi lang basta serve. Ang gusto kong gawin mo, kunin mo ang pinakamaraming ice glasses do. Sa may gilid. Yung may mga mansa pa ng lipstick. Madudumi tapos ilibot mo sa gitna ng dance floor. Hayaan mong makita ng lahat kung anong kasing serbisyo ang ibinibigay mo kay Leo. Ama, ang po ba mas maganda kung doon na lang po ako sa kitchen? Hindi. Gusto kong makita kanila para malaman nila kung sino talaga ang totoo mong amo rito. Hayaan mong makita nila na ang damit mo ay dapat lang para sa paglilinis ng mga kalat. Wala nang nagawa si Monique, ladies and gentlemen. Ito si Monique ang katulong namin. Ang sipag niya, no? Ganyan talaga ang trabaho ng mga taong tulad niya. Sila, naglilinis ng mga kalat ng mga taong tulad natin. Moni, dahan lang baka matumba ka. Ayokong masira mo ang mamahaling marble floor namin sa dumi na galing dyan sa basong hawak mo. Patuloy pa ni Stella bago tumawa ng nakakainsulo. Maya pa biglang tumahimik ang lahat. Kalaunan ay may pumasok na malaking tao sa pinto at dito bumumad ang mga guest sa party ni Stella. Pinanmunahan yon ni Mr. Limalanta ang ama ni Stella. Ngunit ang tingin niya ay nakatuon sa isang direksyon, kay Monique. Hindi na aksaya ng oras si Mr. Dilanta. Lumakad siya kasama ang lahat ng guests papunta kay Monique. Nagulat ang lahat, lalo na si Stella. Mas lalong nagulat, sila nang sandaling yumuko si Mr. Malanta kasama ng iba pang guests. Kay Monique, anako, mahinang saan ni Mr. Di Malanta. At tuluyan ng bumumos ang kanyang luha. Nagulat ang lahat. Ang katulong, anak ni Mr. Di Malanta. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ibang kwento ni At Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa mata ng maraming tao, animo ang isang palasyo na simbolo, ang tagumpay at kayamanan, yung napakalaking mansyon ng pamilya nila Leo. Pero para kay Monique, isa lang itong lugar na kailangan niyang panatiliin malinis at maayos araw-araw. Si Monique ang bagong katulong ni Lil Chua. Isan yung successful businessman na may ari ng isa sa malalaking kumpanya sa buong bansa. Ang 3 buwan na siya sa trabaho. Pero sanay na siyang gumising ng napaka. Habang nagpupuna siya ng mamahaling mga dekorasyon sa sala, napansin niya yung isang nakakatuwang bagay. Sa taas ng bookshelf, may nakasabit na maliit na sticky note. Check that comfort room, Monique. May nakita akong pating kanina. Napangiti si Monique nang mabasa ang note. Alam niya kung sinong may kagagawan niyan. Ay nako, si Sir Leo talaga maskin kailan. Akala mo bata. Pulong niya sa sarili abang tinatanggal ang note. Si Leo, kahit na medyo yaman at napakaseryoso sa trabaho, animang magaan lang ang ugali na meron siya. Hindi siya mahirap pakibagayan. Hindi tulad kapag nasa meeting siya. Hindi siya yung tipikal na istriktong amo. Sa katunayan, na ay siya yung madalas na nagpapasaya sa umaga ni Monique. Saktong pababa si Leo mula sa hagdan nang makita niya si Monique. Tulad ng nakagawian ay nakasuot ito ng business attire na mukhang handa na para sa isang meeting. Nakita niya si Monique na nakasuot ng uniform at nakangiti habang hawak yung note. Nakita mo ba yung pating sa comfort room? Pungad ni Leo sa kanya. Habang pababa na sa hagdan. Ang laki diba? Paano naman po magkakasya sa toilet bowl yung pating sir? Sagot ni Monique na
Animang nagpitigil ng tawa. Nagkibit balikad si Leo sa kanya bago sila nagtawanan muli na namang magkabiruan. Mukha kang stress lately. May problema ba sa probinsya? Wala naman po, sir. Sagot naman ni Monique sa kanya bago iwasang tingin. Mga minor problem na lang na hindi na kailangang problemahin pa. Yan ang gusto ko. Walang pakialam sa problema. Saan nila sa kanya, bago sila dumiretso sa kusina. Anong niluto mong almasal ngayon? Gaya ho ng dati, sir. Inisang sardinas na may ampalaya. Tumiretso si Leo sa hapag at agad na napangiwi nang makita yung sardinas. Pumaling siya ng tingin kay Monico. Gusto niya sanang magkomento, pero sa halip na gawin niyon ay nanatili lamang natikong ang bibig niya. Next time, may baka sa ref. Ana na lang ang dahilan upang nahihiyang tumango si Monico sa kanya. May natural na kilig moment sina Monico at Leo. Kahit na alam nilang malaki ang agwat ng isa't isa. Para silang magkaibigan na biglang nagkakailangan. Pero hindi nila ito pinapakita ng direkta. Yung mga biro nila nagsisibing tulay sa lahat ng meron sila ngayon. Monico, pakiabot naman ako ng kape. Asukal ba yung nilagay mo rito ngayon o asin na naman tulad nung nakaraan? Sir, positive yan. Asukal na yan ngayon. Natatawang sa Monique dahilan upang matawa si Leo. Hindi ko na po kayo bibigyan ng asin kasi baka mamaya maulit na naman yung nangyari nung nakaraang linggo. Ayoko na rin naman pong maulit yung pagtakbo sa inyo sa emergency room. Wala namang may gusto nang nangyaring yun. Lagyan mo na lang siguro ng markup para hindi ka nalilito. Pili ni Leo. Nasa kitchen silang pareho. Si Monica abala sa paghahanda ng almusal habang si Leo naman ay naghihintay ng kape. Kinuha ni Monico yung mug na iniabot kay Leo. Nang iniabot niyang mug, saktong tiningnan ni Leo ang phone niya. Hindi niya sinasadya, pero bahag, nagkadikit ang mga kamay nila habang nagpapalitan ng kape. At isang mabilis na sandali lang iyon, pero pareho silang nakaramdam ng kuryente. Agad na iwas ang tingin si Monico. Ramdam niya ang init sa mukha niya. Sorry, sir. Mahinang saad ni Monico at nagpatuloy sa aayos ng almasal. Okay lang. Sagot naman ni Leo na para pang biglang may kung anong iniisip. Yung pinapagawa ko sa Monico, huwag mong kalimutan ha. Pagkatapos noon, naging medyo tahimik sila habang kumakain si Leo. Hindi na sila nagbibiruan. Ang katahimikan ay puno ng kilig at hindi maipaliwanag. Nang matapos si Leo ay saka siya tumayo at naghahanda na para umalis. Monico, salamat ha. Saad ni Leo habang naglalakad patungo sa pinto. Tandaan mo yung mga pinapagawa tsaka mga pinapalinis ko sa iyo ha. Iingat ka rito. Ingat din po kayo, sir. Good luck po sa meeting. Sabi ni Monico habang nakangiti. Lumipas ang mga araw na ganoon ng routine nilang dalawa sa bahay. Pangasimpleng interaksyon na nagiging dahilan upang mas maigi pa silang mapalapit sa isa't isa. Umaga iyon at abala si Monico sa paglilinis. May kailangan siyang buhatin para ilipat sa kabilang kwarto. Kaya naman, kahit nahirap at pwersa niya rin ang sarili niya. Monico, anong ginagawa mo? Tanong agad ni Leo, dahilan upang maingat pang inilapag ni Monico yung kahon at agad na pumaling kay Leo
na papalapit. Yan ba yung ililipat sa kabila? Tanong pa ni Leo na halatang kagagaling lang sa gin at pawisan pa. Opo, sir. Medyo mabigat po eh. Kailangan lang po talagang ilipat. Sagot ni Monico na halas hindi na mabuhat ang kahon. Agad na lumapit si Leo. Tinulungan siya ni Monico sa paglipat ng kahon. Ayan. Bakit ka ba kasi hindi humingi ng tulong? Boss mo ako. Hindi lang ako basta nag-uutos. Tumutulong din ako. Magsabi ka lang. Saan ni Leo? Habang magkasama nilang binuhat ang kahon. Naging close sila habang magkasama silang nag-aayos sa mga gamit. Nagtanong si Leo tungkol sa pamilya ni Monico at nagkwento naman si Monico tungkol sa simpleng buhay niya sa probinsya bago siya napadpad sa Maynila. Ang galing mo, Monico. Ang sipag mo, talaga. Hindi ka nagrereklamo. Kahit ang dami mong ginagawa. Saad ni Leo na humahatingin. Nasanay na po, sir. Kailangan mong kumayude. Sagot ni Monique at ngumiti ng totoo. Sa sandaling iyon, nakalimutan nilang magkaiba ang buhay na meron sila. Boss si Leo at katulong lang siya. Para silang dalawang ordinaryong tao na nagkakilala at nagkakasundo. Pero may isang bagay na hindi alam ni Monico. Ang napakagwapo, matalino, at mabait niyang boss ay may fans na nagngangalang Stella. Si Stella ay nasa abroad para sa isang important family matter sa loob ng ilang buwan. Kaya hindi siya nakita ni Monico. At dahil wala pa si Stella, patuloy na nagiging masaya at nagiging maayos yung araw. Araw na interaksyon ni Leo at Monique. Isang hapon, mainit ang sikat ng araw sa garden nung mga oras na yon. Nagtanim si Monique ng bagong mga halaman at nagpahinga siya sa git. Hindi kalaunan ay lumabas si Leo. Dalawang tasa ng kape. Coffee break. Oh, ito na yung kape mo na walang asin. Sabi ni Leo na nag-alok ng kape. Umupo sila sa bench ng magkatabi. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga paborito na lang movie at music na pinapakinggan. Tawanan sila ng tawanan at animong maligayang atmosphere sa pagitan na lang dalawa. Alam mo sir, masarap pala yung kape kapag dito sa garden iniinom. Parang ang tahimik din kasi dito. Sabi ni Monique habang tinitingnan ng mga halaman. Oo, pero mas masarap yan pagkasama ka. Masaya talaga kung may kakwentuhan. Sagot ni Leo bago lumingon kay Monique. Nagkatinginan sila at nang dahil doon ay mabilis na tumibok yung puso ni Monique. Nasa kalagitnaan sila ng pagtawa sa isang biro ni Leo nang sandaling may nagbukas ang pinto at naglakad papunta sa garden. Isang napakagandang babae ang nakasuot ng designer clothes at mukhang kakababalang sa eroplano dahil sa pamilyar na itsura ng jet. Ang humakbang papasok pero ang ganda niya ay nabalutan ng matinding galit. Siya si Stella. Nakita niya si Leo at Monique na magkatabi at nagtatawanan habang nagkakape. Mabilis na kumalat sa sistema ni Stella ang galit at selos. Tumingin siya kay Leo at pagkatapos ay kay Monique na biglang nanigas sa kinauupuan nang makita sila sa ganoong ayos. Anong ibig sabihin nito, Leo? Sino yung babaeng yan? Ang sigaw ni Stella ay parang kidlat na umuubong sa buong mansyon. Nagulat sina Leo at Monique. Nakaramdam si Monique ng kahihiyan at tumayo na sana umalis sa lugar na yon. Pakiramdam niya ay gusto niya na lang pumunta sa kitchen upang doon magtago.
Excuse me po ma'am. Maglilinis lang po ako. Sag ni Moniko na nakayuko. Pero hindi pa man nakakaalis si Moniko, ay hinarap na siya ni Stella, na tila umaapoy ang mga mata sa sobrang galit. Huwag ka nang bumalik dito. Lumayas ka. Hindi kailangan ni Leon ang entertainer na katulad mo. Sigaw ni Stella na hindi na nagpipigil sa galit. Pero hindi pumayag si Leo. Umakbang siya, paharap at hinarap sa Stella, bago niya pinigilan si Moniko na umalis. Huwag mo siyang paalisin, Stella. Katulong ko siya at maayos ang trabaho niya rito. Wala kang karapatang paalisin siya. Lalong nagalit si Stella sa pagtatanggal ni Leo kay Moniko. Wala akong karapatan. Kiyansin mo ako, Leo. At ang babaeng yan, katulong mo lang yan. Paano bang nangyayari dito? Sigaw ni Stella na hindi makapaniwala. Umuwi ka na lang muna sa bahay niyo, Stella. Pagod ka lang. Usapan natin tumamaya. Kalmado ang saad ni Leo. Pero huli na, ayaw nang makinig ni Stella sa utot niya. Sige Leo, sige. Ipagtanggol mo yung katulong mo. Pero tatandaan mo to. Magbabayad ka lalo ka na. Enya. Sabay duro, sana katumong si Moniko. Sa sobrang galit, walk out si Stella. Iwan siya ng matinding bantag bago sumakay sa sasakyan niya at umalis ang mabilis. Naiwan sina Leo at Monique sa garden na tahimik at biglang lungkot ang atmosphere ng dahil sa nangyari. Tumingin si Leo kay Moniko na nakayuko at namumula sa hiya. Moniko, pasensya ka na. Saad ni Leo na malungkot. Okay lang po, sir. Ako na lang po siguro yung aalis. Ayoko pong maging rason para away pa kayo. Mahina at malungkot na sagot ni Moniko. Hindi ka aalis, Moniko. Ipagtatanggol kita. Wala kang kasalanan sa galit ni Stella. Hindi ka pwedeng umalis dahil kailangan kita. Marisaad ni Leo bago tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Moniko. Sa sandaling iyon, alam ni Moniko na kahit ano pa man ang mangyari, may uugatan na ang nararamdaman niya para kay Leo. At alam niyang si Stella ay hindi pa tapos sa banta niya. Kinabukasan, mabigat ang atmosphere sa kabuuan ng mansyon. Kahit anong paglilinis ang gawin ni Moniko, parang hindi maalis yung bigat ng damdamin na tensyon na iniwan ni Stella kahapon. Hindi rin nakatulog nang maayos si Leo sa iisip kay Stella. Naghahanda si Moniko ng almusal. Lumabas si Leo sa kusina. Hindi ito nakangiti. Bagay na hindi niya nakasanayan. Sir, kain na po. Alok ni Moniko na kalmado ang boses. Umupo si Leo at agad na tiningnan si Moniko. Moniko, gusto ko lang ulit na sorry sa inis na ni Stella kahapon. Hindi ko yan ginusto. Saad ni Leo, dahilan upang bahagya, pangmatawan ng mahina si Moniko. Okay lang po, sir. Naintindihan ko naman po si Ma'am Stella. Kayo po yung fans niya ba? Kaya siguro, normal lang po na magselo siya. Sagot ni Moniko, bago pilit ng mumiti. Hindi normal yun, Moniko. Magkaibigan lang naman tayo. O boss mo ako. Pero wala, kasi siyang karapatang sigawan at paalisin ka. Nagtatrabaho ka lang naman ng maayos. Sagot ni Leo na animang seryoso. At tungkol na pala sa selos, hindi ko rin maintindihan. Alam niyo naman na matagal na tayong magkakilala. Kung naman siya
pinababayaan. Dagdag pa niya bago nagpahina ng malalim. Alam mo ang totoo niyan. Matagal na kaming may problema Simula nang ma-engage kami, parang bigla siyang nagbago. Naging masyado siyang controlling, masyado siyang mapaghinala. Huwag na po nating pag-usapan ang tungkol doon, sir. Private po yon. Ani Monique na ayaw makialam sa personal na buhay ng amo. Kailangan nating pag-usapan, Monique, para maintindihan mo at para rin hindi ka matakot sa mawalan ng trabaho. Leo. Pero sige, hindi na lang mula sa ngayon. Siya nga pala, may sasabihin ako sa'yo. Napansin ni Monique na may dala siyang malaking bag. Kaya naman, hindi niya naiwasang magtaka. Sir, saan po kayo pupunta? Parang ang dami niyo pong dala Ayun na ang sasabihin ko. Kailangan kong umalis. Saad ni Leo. May bigla ang business trip na kailangan kong puntahan. Mahaba-habaong trip na to. Mga 3 linggo siguro. Baka, umabot pa nga ng 1 buwan. Biglang nalungkot si Monique sa narinig. Ibig sabihin noon, maiiwan siya isa rito. Ganun po ba? Ang tagal naman po pala. Pero kailangan sobrang laki ng deal na to. Pero huwag kang mag-alala. Ay maiiwan naman akong malaking advance sa sweldo mo at nandyan naman si Manang Celia, yung caretaker. Siya na munang bahala sa'yo. Pero ikaw pa rin ang magiging head sa loob ng bahay. Paliwanag ni Leo. Opo, sir. Iingat na lang po kayo sa biyahe. Sa ni Monique. Sa loob niya, parang may kung anong kumirot sa puso niya. Mami, miss niya, yung araw na mabiruan at mga kwentuhan na lang ng amo niya. Ibig bang sabihin nito, tatamlay na yung buhay niya? Salamat Manik, ikaw din ingat ka rito. Saad ni Leo. May gusto pa siyang sabihin, pero aalangan siya. Sa huli, nagbigay na lang siya ng iisang matamlay na ngiti at tumalikod. Nang paalis na si Leo, mali niyang tinawag si Monique dahilan upang mapabaling sa kanya ang dalaga. Monique, bago ka umalis may favor sana ako. Ano po yon, sir? Kapag umuwi si Stella at gusto niyang stay dito, hayaan mo. Huwag mo siyang sasalubungin pero huwag mo rin siyang hahalangin. Alam ko na galit siya sa'yo, pero huwag ka na lang away. Hayaan mo lang siya. Pakiusap ni Leo. Pagbalik ko, kakausapin ko siya ng maayos. Ayoko pang maging rason ka pa sa aaway namin. Pakiusap pa nito sa kanya. Unti namang tumango si Mick sa kanya, kahit alam niyang mahirap iyon para sa kanya. Opo sir, gagawin ko po anya. Pagkaalis ni Leo, parang naging napakalaki at napakatahimik ng mansyon. Ramdam ni Monique yung pagkawala ng sigla. Sa kabilang banda, sa isang sikat naman na coffee shop, nakaupo si Stella sa isa sa mga seat doon, kasama niya si isa sa mga kaibigan niya. Hindi ko matanggap. Isa. Ang kapal ng mukha ng katulong na yon. Galit, nasa ni Stella. Hawak ang coffee. Hug niya. Oh my God! Stella, kalma. Anong katulong ba yung tinutukoy mo? Yung nakita mo lang na nakikipagtawanan kay Leo, tanong ni isa. Oo. At pinagtanggol pa talaga siya ni Leo sa harap ko. Sa akin, isa. Na-fiance niya. Parang gusto ko siyang sunugin sa gitna ng daan.
Pulala si Stella. Siya? Baka marinig ka ng ibang tao. Baka maging garal ka pa. No? Pero ano na yung plano mo niyan? Umuwi na si Leo, di ba? Hindi. Umalis ulit si Leo. Mahaba. Habang business trip daw. Kaya ito na siguro yung pagkakataon ko. Saad ni Stella bago umiba ang ekspresyon niya ng mukha, may itinang kasamaan sa labi niya na nakapagpataas sa kilay ni isa. Anong ibig mong sabihin, Stella? Ano yung nasa isip mo? Tanong ni isa na ninerbiyos. Magpaplano ako ng isang malaking party, sabi ni Stella, bago niya ibinaba yung magnahawak niya. Kunwari, isa lang ang social gathering para i-celebrate yung pad. Uwi ko, at para makipagkita sa mga kaibigan natin. Pero ang totoo, tumigil siya, at isip, gagamitin ko yung party na yun para ipahiya si Monique para iparamdam sa kanya kung saan siya nababagay. Isa lang naman siyang hamak, nakatulong na dapat ay nasa likod. Naglilinis ang kubeta, at hindi nakikipagtawanan sa fans ko. Grabe ka naman, Stella. Hindi ka ba natatakot kay Leo? Hindi na siya makikialam. Wala naman siya rito. Ipapalabas ko na kailangan ko ng extra house sa party at siya ang kukunin ko at sisiguraduhin ko sa harap ng lahat ng bisita na gagawin ko siyang clown. Serve siya ng drinks pero gagawin niya yun sa pinakamarumi at pinakakahiyang paraan na maiisip ko. Pero paano mo naman siya mapitpilit na pumunta, Stella? Tanong ni isa. Doon papasok ang invitation. Sagot ni Stella habang kinukuha ang phone niya. Extend ko yung special invitation sa kanya. Kunwari, kailangan talaga niyang attend dahil hutos ni Leo, natulungan ako sa lahat. Kahit wala naman dito si Leo, susundin niya yon. Kailangan ko manalo dito. Isa, hindi ko hahayaang agawin ng isang katulong ang atensyon ng fans ko na siya ring tanging daan ko para maging Mrs. Chua. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, ay naging abala si Stella sa pagpaplano ng social gathering niya. Ang mga imbitasyon na ipinadala niya sa lahat ng alta, sa udad kasama ng daddy niya na si Mr. Di Malanta, isang napakayamal at napakamakapangyarihang tao sa mundo ng negosyo. Sa kabilang banda, naging abala naman si Monique sa mansyon. Nakakatanggap siya ng mga tawag mula kay Leo na nagtatanong kung kamusta siya at iyong bahay. Sir, maayos naman po yung lahat. Malinis naman po yung bahay at wala naman pong gulo. Ingat po kayo diyan, sabi ni Monique sa isang video call. Salamat Monique. Nakikita ko maayos ka. Kumakain ka ba ng tama? Hindi ka ba masyadong work? Tanong ni Leo. Ako po sir. Okay lang po ako. Sagot ni Monique, bago ngumiti. Mabuti naman. May isang tawag na natangkap yung staff ko galing sa isang event organizer. May party daw si Stella. Wala ako rito kaya pakakailangan niya ng tulong. Kung hihingi siya ng tulong para sa preparation, sige, tulungan mo para walang gulo. Pakiusap ni Leo. Pero huwag kang papayag na ubusuhin kanya ha. Opo sir. Pero parang hindi na po siya nagpaparamdam. Abala na po siya sa party planning. Sabi ni Monique, mabuti kung basta iingat ka at huwag mo akong kakalimutan. Sabi ni Leo na seryoso. Nako, sir, paano ko naman kayo makakalimutan? Boss ko po kayo. Kayo po nagpapasweldo sa akin. Kaya po imposible pong makalimutan ko kayo. Pero pa ni Monique dahilan upang matawa si Leo. Ayan.
Ayan na yung nguti mo ulit. Oo, sige na. Kailangan ko nang makipag-meeting. Monico eh. Nang matapos ang tawag, nakaramdam ng kaba si Monico. Alam niyang may plano si Stella, at alam niyang hindi iyon magiging madali. Ingini na nagtagal, dumating ang isang formal na imbitasyon sa kanya galing mismo kay Stella. Ang invitation ay nakalagay sa isang napakagandang sobre. Pagad niya iyong binasa, at halos mapahinga siya ng malalim nang makita ang laman nito. Imbitasyon nito, at sa ibaba ng invitation, may nakita siyang notes, doon, si Stella, tungkol sa pagsuot niya ng uniform. Nang mabasa ni Monica ang tungkol sa uniform, alam niya na may masamang balak si Stella dahil nasa sinabi ni Leo na tulungan niya si Stella at parang walang gulo. Pumalad si Monico. Hindi kalaunan na dumating na yung araw kung saan naman gaganapin ang social gathering ni Stella. Gaganapin yon sa mansyon ni Leo. Kaya naman, mas naging maliwanag at mas magara ang mansyon kesa sa karaniwan. Puno ito ng mga ilaw, mga high-end na dekorasyon at mga mamahaling bulaklak. Ang mga bisita ay pawang mga taga-alta, sidad, mga mayayaman, at mga kilalang tao sa mundo ng negosyo. Nag-iingay ang masiglang tugtog ng isang live, ora, sa sulok. Dahilan, upang mas lalong maging maganda yung party ni Stella. Lahat ng bisita ay nakasuot pa ng formal. Ang mga lalaki ay nakasuot ng suit at ang mga babae naman ay nakasuot naman ng mga designer gowns. Sa kabilang banda, si Monico ay naglalakad sa gitna ng karamihan. Nakasuot siya ng simpleng pangkatulong na uniform, isang puting apron, at itim na damit. Ramdam niya ang lahat ng tingin. Ang mga tingin ay hindi ng paghanga kundi ng pagtataka at pagmamaliit. Nasa itaas si Stella, nag-iisa. Nakasuot siya ng isang napakagandang pulang gown. Nakatingin siya kay Monico at sa labi niya ay may ngiti ng tagumpay. Ito yung labi na inaasahan niya. Ito yung gabing gagamitin niya para iparamdam kay Monico ang lugal niya. Lumapit si Stella kay Monico na abala namang aayos ang mga baso sa isang serving table. Oh, andito ka na pala Monico sa ni Stella, pero ang boses niya ay puno ng pangungutya. Mabuti naman. Akala ko magtatago ka na. Sa laki ng party na to, kailangan namin ng tulong mo. Opo, maang Stella. Utos, din po kasi ni Sir Leo. Natulungan kita. Sagot ni Monico habang nakayuko. Good. Alam mo, hindi ito yung normal mong paglilinis ha. Kailangan mo mayong ipakita sa lahat ng bisita namin kung gaano kang efficient sa harap ng lahat. Mariin na sabi ni Stella. Ano po bang gusto niyong gawin kumaan? Tanong ni Monico eh. Mumiti naman ng matamis si Stella, pero yung ngiti ay animong lason na masakit sa mata. Simple lang, serve ka ng drinks pero hindi lang basta serve ang gusto kong gawin mo. Kunin mo ang mga pinakamaraming ice glasses doon sa may gilid. Iyong may mga mansa ng lipstick. Tapos, ilibot mo yon sa gitna ng dance floor. Hayaan mong makita ng lahat kung anong kasing serbisyo ang ibinibigay mo kay Leo. Utos si Stella. Napanganga si Monico. Ang ibig sabihin ni Stella, ipabuhat sa kanya ang mga maruruming baso. Hindi sa likod patungo, sa kusina, kundi sa harap mismo ng lahat ng importanteng bisita. Hindi ba't pagpapahiya yun kung gagawin niya? Tama, hindi po ba mas maganda kung doon na lang po ako sa kitchen? Pakiusap ni Monico na hindi makatingin ng diretsyo. Hindi,
Gusto kong makita kanila para malaman nila kung sino talaga yung totoo mong amo rito. Hayaan mong makita nila na ang damit mo ay dapat lang para sa paglilinis sa mga kalat. Sigaw pa ni Stella, pero mahina lang para hindi marinig ng iba. Wala nang nagawa si Monico. Kinuha niya ang tray ng maruruming baso habang naglalakad siya sa gitna ng ballroom. Ramdam niya ang init ng hiya. Nakatingin ang lahat ng guests sa kanya na animang nakakahiya ang ginawa niya. Sinimulan na ni Stella ang pagpapahiya. Sinisigurado niyang maririnig ng lahat ng nakapaligid sa kanila ang sinasabi niya. Ladies and gentlemen, tingnan niyo yung babaeng yan. Sad ni Stella sa isang grupo ng bisita habang tumatawan ang malakas. Ito si Monico, ang katulong namin. Ang sipag niya, no? Ganyan talaga ang trabaho ng mga taong tulad niya. Sila ang naglilinis ng mga kalat na mga taong tulad natin. Natatawa niyang saad bago bumaling kay Monique na hirap naman sa ginagawa niya. Monique, dahan ng baka matungmaka. Ayoko masira ang mamahaling marble floor namin sa dunes na galing sa baso na hawak mo. Patuloy pa ni Stella bago tumawa ng nakakainsulto. Namula pa ang mukha ni Monique. Naramdaman niya ang luha na umaakyat sa mga mata niya. Pero ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para matigilan lang ang pagtulo nito. Trabaho mo to, Monique, para kay Sir Leo, para wala ng gulo. Anihaya sa sarili. Marami sa mga bisita ang nagtataka. Pero dahil alam na lang fans ni Leo si Stella, hindi na lang sila nakialam. Nagpatuloy pa si Stella sa uutos kay Monique na serve ng drink sa hindi magandang paraan. Pinipilit siyang maging alalay sa halip na maging maayos na katulong. Isang matandang babae ang kumuha ng baso kay Monique bago ito nagtarakang napatingin sa kanya at sa paligid. Bakit ikaw lang surf? Asan yung catering staff? Tanong ng matanda. Pasensya na pumahang. Hindi ko po alam. Inutusan lang po ako ni Ma'am Stella. Mahinang sagot ni Monique. Hayaan mo na siya, Tita Nila. Kailangan niyang maging busy. Singit ni Stella at pumiti ng nakakaasar. Nang maramdaman ni Monique na hindi niya na kayang kahihian, nagsimula siyang maglakad patungo sa kusina. Pero bago pa siya tuluyang makaalis, narinig niya ang biglang pagbabago ng music sa mansyon. Biglang tumahimik ang lahat. Hindi kalaunan ay pumasok sa malaking pinto at dito na nga bumungad ang mga guests sa party ni Stella. Sila ay isang grupo ng mga matatanda at makapangyarihang negosyante. Sa gitna nila ay isang lalaki na may katandaan na pero may tindig na para bang isa siyang hari. Siya, si Mr. Maltahata, ang daddy ni Stella. Siya ang isa sa pinakamayaman at pinakarespetadong tao sa buong bansa. Nagulat ang lahat. Alam nilang pupunta si Mr. Di Malanta. Pero ang pagdating niya, kasama ang iba pang mga napaka-importanteng tao, ay isang malaking karangalan. Agad na tumakbo si Stella para salubungin ng tatay niya. Daddy, andito na po kayo. Thank goodness. Akala ko, hindi na kayo makakarating. Saad pa ni Stella bago niyakap ang ama. Niyakap din siya ni Sir Di Malanta. Pero ang mga mata niya ay hindi nakatingin kay Stella. Ang tingin niya ay nakatuon sa isang direksyon, kay Monique. Si Monique na nakatayo, malapit sa kusina, ay nakayuko pa rin. Hawak ang trae ng maruruming baso. Hindi na
Aksaya pa ng oras si Mr. Dimata. Lumakad siya kasama ang mga guests at hindi na pinansin si Stella. Direktang lumakad siya patungo kay Monico. Nagulat naman ang lahat, lalo na si Stella. Daddy, saan po kayo pupunta? Siya po pero hindi siya pinansin ni Mr. Dimalanta. Nang makarating siya sa harap ni Monico, nagulat ang lahat ng bisita kasama si Stella. Tiningnan ni Mr. Dimalanta si Monico. Hindi siya nagalit. Hindi siya nainis. Ang mukha niya ay puno ng pagtataka, pananabik, at luha. At ang nagkakagulat na nangyari nung gabing iyon ay yumuko si Mr. Dimalanta kasama ng iba pang guests. Ang yuho nila ay hindi lang basta basang pagbati. Ito'y isang yuko ng paggalang sa royalty o paggalang sa isang taong may napakataas na posisyon. Tumigil lang mundo at walang nangahas na magsalita. Nanginginig ang buong katawan ni Monico. Hindi niya maintindihan bakit nagkakaganyan ang daddy ni Stella. Bakit yumukod sa kanya yung mga taong ito? Si Stella na nasa likod niya ay tuluyang namutla. Nawala ang itingi at napalitan ito ng matinding takot at pagkarito. Tumayo naman ng diretso si Mr. Dimalanta at hinawakan niya ang balikat ni Monico. Hindi siya kumibo. Tilitigan lang niya ang mukha ni Monico at para siyang nakakita ng multo. Isang magandang multo na matagal niya nang hinahanap. Anak ko, mahinang saad ni Mr. Dilanta at tuluyan ng bumungos ang kanyang luha. Nagulat ang lahat. Ang katulong, anak ni Mr. Dimalanta. Ngunit anak sa wakas, nakita. Pulala, si Mr. Dimalanta. Lumapit si Stella na nanginginig sa mga narinig. Daddy, ano pong pinagsasabi ninyo? Nagkakamali po kayo. Siya po ang Stella. Pasensya ka na anak. Pero hindi mo siya, kapatid. Sabi ni Mr. Dimalant, at ang boses niya ay naging seryoso at malungkot. Siya si Monico Andrea Dimalan, taong ang totoo kong anak. Ikaw, Stella ang ampon ko. Nabalot ng katahimikan ng paligid. Iyan ang tanging ng ibabaw sa napakalaking ballroom. Ang tunog lang na maririnig ay ang mahinang ihip ng hangin sa air conditioner at ang marahang pagtulo ng luha ni Mr. Dimalanta. Lahat ng matay nakatuon kay Monico'y na naatayo pa rin, namumutla at hindi pa rin makapaniwala. Hawak pa rin niya ang train ng maruruming baso. Daddy, ano pong sinasabi ninyo? Nanginginig na tanong ni Stella. Ang mapagmataas niyang tindig ay biglang naggawa. Tiningnan niya si Monico at ang tingin niya ay napuno ng takot. Hindi na pang mamaliit. Hinawakan ni Mr. Dimalanta ang kamay ni Monico. Iniabot niya ang case sa isang assistant na agad naman nitong kinuha. Para kay Sir Dimalanta. Ang train na yon ay hindi dapat hawakan ng nawawala niyang anak. Halika anak, sanimor Malanta bago hinila si Monico palayo sa spotlight. Hinarap niya ang lahat ng guests, kasama ng iba pang mga bisita. Hayaan ninyo ako magpaliwanag. Hindi ko inaasahan na ganito matatapos ang investigasyon ko at sa ganito ko pa makikita yung anak ko. Kinuha ni Mr. Dimalan ang isang upuan para kay Monico. Umupo si Monico na ngayon ay nakatulala pa rin. Tandaan niyo pa ba? 20 years ago, nagkaroon ang pamilya ko ng hindi pagkakaunawaan. Saad ni Mr. Dimalanta, sa lahat, ang boses niya ay seryoso at matalin. Ang lahat ay nakikinig. Ang pamilya ko ay masyadong tradisyonal. Ayaw nilang tanggapin yung babaeng minahal ko ng sobra. Siya si Andrea, ong na asawa ko.
Galing si Andrea sa isang mahirap na pamilya, pero alam kong mabuti siyang tao at sobrang talino. Ipinaglaban ko siya sa huli. Pinakasalan ko siya kahit tinakula ko ng mga kamag. Anak ko. Ngumiti ito nung malungkot habang si Monikuri na malay walang ibang nagawa, kung hindi ang matulala sa mga narinig. Nagkaroon kami ng anak. Tiningnan ni Mr. Dimalan si Monikuri na lalo na lang naguluhan. Nang ipinanganak siya. Galit na galit ang pamilya ko. Naisip nila na hindi siya karapat, dapat sa mana at kayamanan namin. Kaya nagpadala sila ng mga tao para ilagay yung bata o itago para hindi makuha yung mana. Humingi ng malalim si Mr. Dimalanta bago muling nagpatulol. Nalaman ko ito, pero huli na ang lahat. Kinuha nila si Monique. Inalughob ko yung buong bansa. Nagbayad ako ng maggagaling na detective pero hindi ko siya nakita. Sabi sa akin, namatay na raw siya. O, baka nawala na sa isang angkunan. Pero ang totoo, hindi siya nawala. Sa tulong ng yaya ni Andrea noon, naitago si Monique sa isang malayong probinsya at doon siya pinalaki ng tita niya. Inamit niya yung apelyido ni Andrea para hindi siya matunton ng masasamang tao. Ilang buwan na ang nakalipas na wala rin sa akin si Andrea. Nawalan ako ng lahat ng asawa, ng anak at sobrang lungkot ko. Ampon ako. Yun na si Skyla para lang maranasan ko ulit na makayakap ng bata. Kaya inampon ko si Stella. Mahal na mahal ko si Stella. Siya nagbigay liwanag sa buhay ko, pero hindi ko pa rin nakalimutan ang nawawala akong tunay na anak. Sa loob ni Monique, animang doon lang sinkin sa kanya ang lahat, mula sa tita niyang balibaliktad ang kwento sa probinsya, hanggang sa napagpad siya rito, sa Maynila. Matagal nang naghahanap ng mga information ng private in the theater ko. Ang tanging clue na meron lang ako, ay yung isang berset sa balikat ni Monique na halos kapareho ng kay Andrea. Umarap si Mr. Dimalanta kay Monique. Kanina yung nakita ko yung mukha mo, yung mga mata mo. Alam ko na kamukhang kuka mo yung mama mo, anak. Sagpa nito, bago siya muling kumiyak. At ngayon nandito ka na. Nandito na siya. Nagtatrabaho bilang katulong sa sarili niyang bahay sa bahay ng fiance ng kapatid niya. Oh, Diyos ko anak, bakit ka nagdusa ng ganito? Uminay ang bulungan sa ballroom. Hindi nila mapaniwalaan ang kwento. Ang babaeng sinisigawan at pinahiya ni Stella kanina. Ang katulong na minamaliit niya ay ang totoo palang tagapagmana ng negosyo nila. Hindi biglang sigaw ni Stella. Hindi totoo yan. Hindi malandang biro yan. Dadako ang anak mo. Ba ang dapat na magmana sa lahat? Sinungaling siya. Nagpanik si Stella at dahan siyang lumapit kay Monique na ngayon ay wala namang ibang nagawa. Kung hindi ang matahimik. Hindi ka totoong anak ng nanay mo, hindi ka isang Dimalanta. Sigurado ako, nagpapanggap ka lang. Sigaw ni Stella at nagtangka siyang sampalin si Monique. Ngunit mabilis naman si Mr. Dimalanta. Hinarangan siya agad. Tama na, Stella. Sigaw ni Mr. Dimalanta. At sa unang pagkakataon, nakita ni Stella ang galit sa mga mata ng tatay niya. Sa loob ng 23 taon, hinanap ko siya at may prowa ko ng lahat. Tinawag ni Mr. Dimalanta ang isa sa mga guide desks na si Attorney Sanchez. Attorney, ipakita mo lahat ng papeles. Ang mga DNA test na ginawa namin sa mga nakaraang buwan sa mga babaeng nagpapanggap na siya. Pakita mo. Kunin mo pati birthmark report. Agad na lumapit si Attorney Sanchez sa may dalang folder. Sir Dilanta.
Sad ni Attorney Sanchez at nagbigay galang kay Monico. Handa na po kami sa lahat. Nahanap namin ang biological na nanay ni Monico, Ong, at ang biological na nanay ni Stella. At ang result po ay positive. Monico, Ong ay siyam na puwit Siyam, 0.0%, anak ni Ginoong Dilanta, at positive din ang birth match. At tungkol naman kay Stella, patuloy ni Attorney Sanchez. Ang adoption papers niya ay legitimate. Anak siya ng kaibigan ni Ginoong Dilanta na namatay sa isang aksidente. Siya ay legal na ang ni Ginoong Dilanta. Sa mga salitang iyon, tuluyang gumuho ang mundo ni Stella. Hindi siya makapagsalita. Dalawa ang nawala sa kanya sa gabing iyon. Ang pagiging tunay na anak ng daddy niya at ang karangalan niya sa harap ng lahat ng bisita. Nakatayo si Monico, hindi na bilang isang katulong, kundi bilang isang anak na bigla na lang natagpuan. Lahat ng mga bisita na nangmamaliit sa kanya, kanina ay biglang lumapit sa kanya at nang aalok ng pakikipagkamay at humingi ng tawad sa mga naging asal nila. Hinalikan ni Mr. Dimalant ang noo ni Monico dahilan upang mapabaling siya ng tingin dito. Malang ngayon Monico hindi ka na magiging katulong. Anak kita at ibibigay ko lahat ng mga kailangan mo. Hindi ka na maglilinis ng dumi. Hindi ka na uutosan dahil ikaw na uutos sa kanila. Habang abala naman ang lahat kay Monico, walang ibang nagawa si Stella, kung hindi ang tumakas dahil sa pagkapahiya at galit. Ang masama niyang plano para ipahiya si Monico ay bumalik sa kanya ng 10 beses. Mahigit 1 linggo matapos ang nangyari nung gabing iyon, tuluyan nang nagbago ang buhay ni Monico. Hindi na siya naninirahan sa staff quarters. Nakatira na siya ngayon sa isang penthouse na binili agad ni Mr. Dimalanta. At aaral na siya ng crash course tungkol sa negosyo ng pamilya. Hindi niya pa rin matanggap ang lahat pero sinusuportahan siya ng biological dad niya. Ang mansyon naman na dating puno ng tensyon at biruan ay naging tahimik at malungkot. Wala na si Stella. Umalis agad at tumangking kausapin ng kahit sino. Lalo na si Mr. Dimalanta. Isang umaga, bumalik si Leo mula sa business trip niya. Tumating siya nang walang pasabi. Pagkapasok niya sa bahay, ay naramdaman niyang may mali. Walang ingay, at wala si Monico na sasalubong sa kanya. Taning si Manang Celia lang ang nasa kitchen. Manang Celia, I'm home. Masiglang bati ni Leo. Nasaan si Monico Si Ska nasaan? Lumapit si Manang Celia at ang mukha niya ay puno ng lungkot. Sir Leo, buti naman at nakauwi na kayo. Marami pong nagbago nang nawala kayo. Anong ibig mong sabihin, Manang? Bakit ang tahimik siyata dito? May problema ba? Tanong ni Leo na nagsisimula ng kabahan. Si Ma'am Stella po kasi umalis. Umalis po siya pagkatapos ng party niya. Sagot ni Manang Celia. Party? Anong party? Hindi niya naman sinabi sa akin at bakit siya umalis. Nasaan naman si Monico Hindi siya umalis ba? Sabi ko, huwag siyang aalis. Magkasunod na tanong ni Leo. Hindi po umalis si Monico sir, pero hindi na siya katulong. Mahinig sa ni Manang Celia. Ha? Ano yun Manang? Resign ba siya? Sino naman yung bago kong katulong? Kailangan ko si Monico. Natatarantang sagot ni Leo. Uminangon po kayo
sir. Ang totoo po kasi, anak daw po pala ni Mr. Di Malanta si Monico. Siya po yung tunay na anak ni Di Malanta. Si Stella po. Ampon lang. Parang bumbang sumabog sa tinga ni Leo ang narinig niya. Ano? Totoo ba yang sinasabi mo, Manang? Baka naman illusion ka lang. Prank nyo lang yata ako ni Monique. Totoo po, sir. Nopong party inutusan niya si Ma'am Stella na mag-serve ng maruruming baso. Ipinahiya niya pa nga po si Monique sa harap ng lahat. Nakita pa po ni Mr. Di Malanta yung ginawa niya. Tapos doon po niya binunyag lahat. Lahat po ng guts, yumuko po kay Monico. Kwento ni Manang Celia habang umiiling. Ang kawawa nating si Monico, sir. Kinailangan pang ipahiya bago pa malaman lahat ng totoo. Nanginginig ang buong katawan ni Leo, hindi dahil sa sorpresa ng pagiging damalanta ni Monique, kundi dahil sa matinding galit na naramdaman niya sa ginawa ni Stella. Inawa ni Stella kay Monique yon. Sigaw ni Leo na nanggagaiti. Pinahiya niya si Monique sa harap ng lahat. Opo, sir. Sinabi po ni Ma'am Stella na dapat ganyan daw po yung ginagawa sa mga taong tulad niya. Parang umakyat ang dugo sa ulo ni Leo. Hindi niya inisip pang trabaho o ang getog. Ang tanging nasa isip niya lang ay ang pagprotekta kay Monico. Nasaan si Stella, Manang? Nasaan siya? Tanong ni Leo na galit na galit. Umalis po siya, sir. Wala po akong idea kung nasaan po siya. Pero ang sabi daw po ay nasa kondo po siya. Ayaw pong magpakita. Sagot ni Manang Celia. Kinuha agad ni Leo ang cellphone niya at sinubukang tawagan si Stella. Nag-ring at nag-ring yung tawag, pero walang sumasagot. Nag-iwan siya ng isang matinding voice message. Maya kay nag-text si Stella. Leo, umuwi ka. Usapan natin to ng maayos. Hindi ako iisip ng tama noon. Huwag kang magkunwari na hindi mo alam yung ginagawa mo. Alam ko ng lahat. Yung tungkol sa party, yung pamamahiya mo kay Monico. Ginawa mo siyang alipin sa harap ng lahat. Kailangan mo akong intindihin, Leo. Nagseselos ako. Fiancé mo ako. Ang babaeng yun katulong lang. At ngayon, bigla na lang siyang magiging isang dimalanta. Dapat talagang nagagalit ako ngayon. Huwag mong gamitin ang selos mo para maging masamang tao. Stella, hindi mo kailangang ipahiya yung isang tao para lang maipakita kung ano yung posisyon mo. Alam mo, mas masasaktan ako sa ginawa mo kay Monico kaysa sa katotohanang anak siya ng daddy mo. Hindi na nag-replay si Stella, kaya naman galit na si Leo ng mga oras na yon. Hindi niyo matanggap na yung babaeng mahal niya dati ay may kakayahang gawin ng ganong klase ng kasalanan at kasamaan. Manang, aalis muna ako. May kailangan lang akong tapusin. Saan ni Leo, bago kinuha ang susi ng kotse niya. Sir, saan po kayo pupunta? Hinay lang po ako sa pagmamaneho. Pakiusap ni Manang Celia. Pupuntahin ko lang si Stella, Manang. At tapusin ko na ang lahat. Mariing sabi ni Leo. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa kwarto ni Stella. Nang dumating siya, nakita niya si Stella na nakasuot ng simpleng damit. Iisa sa living room at mukhang kagagaling lang sa pag-yak. Leo, salamat at dumating ka.
Usap tayo. Sabi ni Stella bago sinubukang yakapin si Leo. Bago pa man siya makayakap ay umatlas na si Leo na itinatigil ng mani Stella. Wala na tayong kailangang usapan Stella. Tapos na tayo. Saad ni Leo na malamig ang boses. Anong ibig mong sabihin, Sao? Paano yung engagement natin? Kalat na tanong ni Stella. Wala na akong pakialam sa engagement. Hihiwalayan na kita, Stella. Hindi ko na matatangkap yung ginawa mo kay Monico. Saad ni Leo. Hindi ko maintindihan kung paano mo nagawang ipahiya yung isang tao ng ganun na lang sa harap ng maraming tao. Hindi na ikaw yung babaeng minahal ko. Hindi ko matatanggap yung ugali mong yan. Nang dahil sa narinig, ay doon na nagsimulang umiyak si Stella. Leo, please bigyan mo ako ng second chance. Hindi ko na uulitin. Nabulag lang ako sa selos. Nabulag ka sa inggit. At yan sa ugali mo. Stella, hindi yan tungkol sa selos. Tugon ni Leo. At kahit hindi pa man alam na di malanta si Monico, ihiwalayan pa rin kita. Dahil mali yung ginawa mo, maling, ipahiya mo yung isang tao. Tao pa rin siya. Stella, taan niya. Pago niya tinanggal ang singsing sa daliri niya at inilapag ito sa mesa. Tapos na ang engagement na to. Ito na rin ang huli nating pagkikita. Pero paano si Manicule? Dahil ba siya iyong totoong dimalanta? Ipagpapalit mo ako sa kanya dahil mayaman na siya. Galit na tanong ni Stella. Wala ang kinalaman sa kayamanan, Stella. Dahil ito sa ugali mo. At kung tungkol naman kay Monico bago pa man siya maging dimalanta, minahal ko na siya. Pero wala akong karapatang makaalam sa buhay niya ngayon. Sabi ni Leo, bago tumalikod. Nang paalis na siya, hinabal siya ni Stella. Hindi mo magagawa, Tulayo. Hindi mo ako iiwan. Mawawalan ako ng lahat. Ikaw naman ang may gawa niyan, Stella. Kinusto mo yan. Saad ni Leo bago tuluyang umalis. Nagmaneho si Leo palayo. Mabigat ang puso niya, pero alam niyang tama ang desisyon niya. Hindi niya kayang magkaroon ng asawa na kayang gawin ng ganoong kasamaan sa kapwa lalo na sa babaeng wala namang kinalaman tulad ni Monique. Ngayon handa na siyang harapin si Monico. Handa na siyang sabihin sa kanya ang nararamdaman niya ngayon na pareho na silang malaya. 2 araw matapos ang hiwalayan ni Leo at Stella. Sa wakas, nagkaroon siya ng lakas ng loob ng bisitahin si Monico. Humingi siya ng address kay Manang Celia at nagtungo sa bagong tent. Ang penthouse ay moderno at napakadala. Pagay sa isang limalantang tulad ni Monico. Nang makita niya si Monico, napahinto siya. Nakasuot si Monico ng simpleng puting damit, pero may elegante at pino na siyang aura. Ang dating katulong ay isa ng ganap na babae ng altas sa edad, pero ang mga mata niya ay nananatili pa ring malungkot. Ngunit, bati ni Leo na malambing ang boses. Sir Leo, ngumiti si Monico pero pilit. Salamat at dinalaw mo ako. Halika. Umupo ka. Umupo sila sa isang malaking sofa. Matagal silang tahimik. Ramdam ni Leo ang bigat ng mga pangyayari. Kaya naman, hindi niya naiwasang mapabundong hininga na lang. Monico, alam ko na ang lahat yung ginawa ni Stella sa'yo sa party at yung tungkol sa pagiging anak ka ni Mr. Dimalanta sa Agnileo. O nga po, sir. Ako rin po. Hindi rin po ako
makapaniwala. Sagot ni Monico habang tinitingnan niya yung mga kamay niya. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang biglang pagbabagong mula sa paglilinis ng baso. Ngayon ako, na raw yung kailangang sundin ng mga tao. Huwag kang aalala. Magiging maayos ka. Matalino ka, Monico, at mabait kang tao. Kaya deserve mo ang lahat ng to. Sabi ni Leo, bago tumingin ng diretso sa mata ni Monico. Salamat, sir. Ang totoo po niyan, masaya po ako na ikaw po ang unang tao na nagsabi sa akin yan. Ang hirap po pala ng ganito, no? Pakiramdam ko. Panaginip ka lang lahat ng to. Tapos bandang huli magigising ako nakatulong na naman. Pero ni Monico, napilit na pinapagaan ang atmosphere. Monico, hindi ka nakatulong at wala ka ng amo ngayon. Sabi ni Leo, bago huminga ng malalim. Pero may gusto pala akong sabihin sa'yo. Tapos na kami ni Stella. Tumingin si Monica, Leo. Alam niya na ang sasabihin ni Leo at ang dahil sa narinig ay nagsimulang bumili ang tibok ng puso niya. Monico, noong nakaraang buwan, habang nagbibiruan tayo at nagkakape sa garden, hindi ko yan nakalimutan. Nagsimulang magkwento si Leo. Nagseryoso na. Hindi ko maintindihan. Kans ko si Stella, pero ikaw naman yung palagi kong hinahanap. Ikaw yung nagpapasaya sa akin. Yung simpleng abot ng kamay natin habang inaabot mo yung kape. Pakiramdam ko, gusto ko nang tumalon sa sobrang tuwa. Ngumiti naman si Monico. Hindi niya natigilan ang sarili na mapangiti yung kiling na nararamdaman niya noon. Ramdam niya ulit ngayon. Kaya nga nung umalis ako, araw kitang tinawagan. Hindi lang yon para sa bahay kundi para marinig ko yung boses mo, patuloy pa ni Leo. Kaya nung malaman ko yung ginawa ni Stella sa iyo, doon ko naintindihan na kailangan kong tapusin ang lahat. Kaya Monique, hiwalay na kami ni Stella. Hindi ko na kayang ugali niya. Tinitigan ni Leo si Monico at ang mata niya ay puno ng asa at pagmamahal sa daga. Ngayon, pareho na tayong single at malaya. Ngunit, hindi ko alam kung paano ko to sasabihin. Pero mahal kita. Matagal na. Alam ko na, mahirap yung sitwasyon natin ngayon, pero handa kong ipaglaban ka. Handa ako maghintay. Saad ni Leo, bago pa, kinuma ang kamay ni Monico. Naiyak naman si Monico. Ang matagal niya ng pangarap unti nang nagkakatotoo. Ang lalaking mahal niya, inamin na rin na mahal din siya. Leo, salamat. Mahinang sagot ni Monico bago pinunasan ang luha niya. Matagal ko ring hinintay, pero hindi ko kaya. Nang dahil sa narinig, ay unting bumagsak ang balikat ni Leo sa lapis sa dismaya sa narinig. Hindi mo kaya? Anong ibig mong sabihin? Manit? Ayaw mo ba sa akin? Akala ko ba, pareho tayo ng nararamdaman? Pareho tayo ng nararamdaman, Leo. Oo. Mahal din kita. Amin ni Monico. Pero hindi ko kaya. Hindi sa ngayon. Dahil ba sa nagbago na yung buhay mo? Dahil ba sa hindi na ako yung sir mo na nagbibiro sa'yo? Tanong ni Leo na naguguluhan. Hindi, Leo. Hindi dahil diyan. Saad ni Monique bago huminga ng malalim. Tumingin siya kay Leo ng may matinding awa at lungkot. Leo, tingnan mo yung nangyari kay Stella. Dagdag ni Monico na ang boses ay puno ng simpati.
Sa isang gabi lang nawala lahat sa kanya. Yung pagiging tunay na anak ng Damalenta. Yung karangalan niya sa harap ng lahat. Tapos pati ikaw bigla manghihiwalayan. Pero deserve niya yon. Maniko pinahiya ka niya. Sinaktan ka niya. Hindi ba't ito yung karma niya? Giit ni Leo na medyo galit. Kung naman kinusto yun, Leo. Ang totoo niya, naawa ako sa kanya. Kahit anong sama ng ginawa niya sa akin, siya pa rin naman yung ampon na anak ng papa ko. Iga na lang siya nawalan ng pag-asa. Nawala lahat sa kanya. Wala na siya ngayon. Saad ni Monique, bago siya malungkot, na yumuko. Hindi ko kayang maging dahilan para mas lalo pa siyang magdusa. Hindi ko kayang maging trophy mo na kinuha mo sa kanya agad. Agad pagkatapos mo siyang iwan. Hindi ako papayag na pumalit sa pwestong siya. Dapat ang naroon. Ayoko ng rebound, Leo. Ayoko maging rebound. Tumayo si Monico at tiningnan si Leo ng may matinding pagmamahal, pero may distansya. Leo, bigyan mo ng oras si Stella. Ayaan mo siyang mag-isa muna. Mag-isip at tanggapin yung katotohanan. Hayaan mo siyang hanapin ang sarili niya nang hindi nakasalalay sa pagiging Damalenta o sa pagiging asawa mo. Pakikusap ni Monique. At ako, kailangan ko ring bigyan ng oras ang sarili ko. Hindi ko palubos na naiintindihan yung buhay na meron ako ngayon. Kailangan kong lumaki. Kailangan kong matuto. Hindi ito yung tamang panahon para sa atin. Dagdag pa ni Monicoy, na bakas ang boses ang lungkot. Uminga ng malalim si Monico. Ito yung pinakamahirap na desisyon niya sa buong buhay niya. Kahit gusto kita, Leo, iiwas ako. Hindi kita tatanggapin sa ngayon. Hindi pa sa ngayon. Anya pa, masakit ang mga salita ni Monico Leo. Ramdam niya ang pagmamahal ng mga mata ni Monico, pero malinaw na malinaw ang pagtanggi niya sa bawat salitang binitawan niya. Ibig sabihin, gusto mong bumalik ako kay Stella, ganun ba? Tanong ni Leo na nalilito. Hindi, Leo. Gusto ko lang mabigyan mo siya ng space. At bigyan mo yung sarili mo ng space. Hindi ko naman sinabing magbalikan kayo. Sinabi ko lang na maghintay ka. Mariing sabi ni Monico. Kung totoong nararamdaman mo para sa akin, makakapaghintay ka. Nalungkot si Leo. Naiindihan niya ang desisyon ni Monico at lalo pa siyang humahanga sa dalaga sa sinabi nito. Pero hindi niya maitatanggi na masakit yung rejection ni Monico sa pag-amin niya. Siging Monico, naintindihan ko. Saan ni Leo bago tumayo at niyakap si Monico sa huling pagkakataon. Isang yakap na puno ng lungkot, pag-asa at paggalang sa desisyon ng dalaga. Maghihintay ako, Monico, mahinag ni Leo. Pero wag mo akong masahin. Hindi, Leo. Nagpapakatotoo lang ako. Sagot naman ni Monico bago ngumiti ng matamlay. Umalis si Leo. Dala ang sakit ng pagtanggi. Pero bitbit din niya ang pag-asa nang handa siyang maghintay para kay Monico. Si Stella naman ay iisa sa minimalist niyang kondo. Ang dating buhay na puno ng kulay at karanian ay napalitan ng katahimikan at kalungkutan. Nawala ang lahat sa kanya. Ang pagiging tunay na Damalenta, ang karangalan niya sa lipunan, at ang fiance niya na si Leo. Sa loob ng ilang araw, umiiyak lang siya. Wala siyang makuhang kaibigan na makikinig sa kanya dahil lahat sila ay abala sa pag-alok ng pakikipagkaibigan kay Monique. Nawalan siya ng pag-asa. Paano nangyari ito? Bakit ako? Bakit
Yung katulong pang yon. 2 beses akong nawalan sa isang gabi. Pulong niya sa sarili habang nakatingin sa kisan. Ang cellphone niya ay puno ng mga unanswered calls at messages mula kay Mr. Di malanta na humingi ng tawad at aalok ng suporta. Pero ayaw ni Stella na makipag-usap. Hindi niya matanggap na si Moni yung babaeng pinahiya niya. Ang punay na anak ng daddy niya na mahal niya. Isang hapon, nakaupo lang siya nakatulala ng may kumatok. Nagulat siya, wala naman siyang inaasahang bisita. Sino iyan? Anong niya sa malungkot na boses? Ako to, Stella. Si Dave. Sagot ng boses mula sa labas. Si Dave ay matalik na kaibigan ni Leo. Isang matalino at mapagkumbang negosyante rin. Noon pa man nakikita niya na yung ganda at talino ni Stella, pero alam niyang malapit na itong ikasal kay Leo kaya hindi na siya umimik. Alangan si Stella, pero binuksan niya ang pinto. Nakita niya si Dave na may dalang maliit na paperban ng pagkain. Dave, bakit ka nandito? Si Leo ba yung nagpadala sao? Anong ni Stella na mukha namang pagod? Hindi, Stella. Ako lang. Sagot ni Dave na malumanay ang boses. Nabalitaan ko yung nangyari. Yung tungkol sa party kay Monico at kay Leo. Hindi ako nagpunta rito para manghusga. Mabuti pa. Wag na lang. Sabi ni Stella at sinubukan niyang isara ang pinto. Pero pinigilan ni Dave. Teka lang, Stella. Alam kong galit ka, pero wala akong kinalaman dito. Hindi ko alam kung kumain ka na. Nagluto lang ako ng adobo. Alam kong paborito mo yan. Naramdaman naman ni Stella ang gutom. Hindi siya kumakain ng maayos sa loob ng ilang araw. Hinarap niya si Dave at nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Pasok ka, sabi ni Stella at iwan ng espasyo. Umupo naman si Dave sa sofa. Inilapag niya ang pagkain sa mesa. Ang amoy ng adobo ay nakakaengganyo dahilan upang kumalang pa ang sikmura niyan mga oras na yon. Kumain ka muna. Alap ni Dave. Hindi ko alam kung bakit ka nandito, Dave. Lahat na lang ng tao galit sa akin. Lahat sila kinamumuhian ako dahil sa ginawa ko kay Monico. Kahit sila yung iniwan ako. Sabi ni Stella habang umiiyak. Alam ko, Stella, pero tingnan mo, kung hindi ka magbabago lalo kang mawawalan. Sa ader na seryoso, hindi kita iiwan sa pinagdaraanan mo ngayon. Hindi ako nandito para maging boyfriend. Nandito ako bilang kaibigan na matagal nang humahanga sa'yo. Umaha? Sa akin. Sa taong pinahiya, yung isang katulong at pinakawalan ng fiance niya. Tanong ni Stella na nagulat. Hindi ko hinahangaan yung ginawa mo kay Monico. Walang may gusto nun. At alam mo yon sa sarili mo, pero hinahangaan ko yung ganito mo, yung talino mo sa negosyo. At yung passion mo yan ang nawawala sa ngayon. Paliwanag ni Dave. Hindi ko alam, Dave. Wala na ako. Yung pangalan ko, yung apelido ko nawala. Yung voucher ko nawala. Sabi ni Stella na umiiyak. Hindi totoo yun, Stella. Hindi ang apelido ang dekan kung sino ka kundi ang ugali mo. Mariing sabi ni Dave, kailangan mong maging humble. Kailangan mong tingnan yung sarili mo sa salamin at tanungin mo na bakit ko ginawa yon.
Gusto mo bang maging masamang tao habang buhay? Tahimik si Stella at pinakinggan niya ang sinabi ni Dave. Walang panghuhusga, walang sermon. Anging comfort at matapang na katotohanan ang narinig niya. Galit ako kay Monique. Galit ako sa karma, sabi ni Stella at huminga ng malalim. Hindi yan karma, Stella. Pagkakataon, to. Sabi ni Dave bago kinuha ang kamay ni Stella. Pagkakataon, para magbago. Hindi ka na dimalanta. Okay. Sino ka ngayon? Sino si Stella na walang apelido ng tatay niya? Kailangan mong alamin yan. Unti, nagsimulang kumain si Stella. Sa bawat tagat ng adobo, parang unti niyang natatanggal ang bigat sa dibdib niya. Si Dave ay nagkwento tungkol sa simple ang buhay niya at kung paano siya nagtrabaho ng husto para magkaroon ng sariling kumpanya. Nagsimulang in lang si Stella sa kabaitan at pagiging mapagkumbaba ni Dave. Ipinakita ni Dave sa kanya ang tunay na halaga at hindi na sa apelido o sa karangyaan, kundi sa simpleng pagiging mabuting tao. Dave, salamat. Saad ni Stella matapos kumain. Ikaw lang yung nagpunta dito para damayan ako. Hindi ka man lang nagtanong tungkol sa negosyo. Hindi mo ako sinabihan ng masamang salita. Wala yon, Stella. Magkaibigan tayo, Sa ni Dave bago. Mumiti. Simula noon, madalas nang dumalaw si Dave kay Stella. Hindi na sila uusap tungkol sa nakaraan, kundi sa future. Tinuruan ni Dave si Stella kung paano maging humble, kung paano maging mabait sa ibang tao, at kung paanong pahalagahan ang simpleng buhay. Isang hapon habang naglalakad sila sa isang parke, biglang nagsalita si Stella. Dave, naalala mo ba yung ginawa ko kay Monique? Iyong kahihiyan na ginawa ko sa kanya. Oo. Stella. Pero wag mo na masyadong isipin yun, sabi ni Dave. Hindi. Kailangan kong isipin yun. Mali yun. Mali na pahiya ko siya. Mali ang tiningnan ko siya na mas mababa sa akin. Ang yabang ko noon, Dave. Hindi ko maintindihan kung paano niya nagawang maging noble at iwasan si Leo. Para lang bigyan ako ng oras. Sabi ni Stella na iba ang tingin sa buhay. Ayan. Ayan ang pagbabago. Stella, nakikita ko na. Natututo ka na. Sabi ni Dave at ngumitay ng putuo. Unting nahulog ang loob ni Stella kay Dave. Hindi na siya naghahanap ng karangian, kundi ng tunay na pagmamahal at sincerity. At ito ay nakita niya kay Dave, ang kaibigan ng dati niyang fiancé. 2 buwan ang lumipas, mula nang simula ni Stella, ang personal journey niya kasama si Dave. Sa panahong ito, hindi na siya abala sa mga mamahaling damit at alahas. Natuto na siyang commute, sumakay ng grab at kumain ng mga simpleng kainan. Ang dating arogante ni si Stella ay napalitan ng isang mapagkumbaba at kalmadong babae. Si Dave ang naging tulay niya sa pagbabagong ito. Sila na ni Dave. Ang relasyon na sila ay hindi na nakabase sa pera o pangalan, kundi sa tunay na pagmamahalan at respeto. Sigurado ka ba talaga dito, Stella? Tanong ni Dave, abang nagmamaneho sila patungo sa opisina ni Monique. Oo, Dave. Kailangan ko tong gawin. Sagot naman ni Stella na nakasuot ng isang simpleng business casual air pero may determination sa mga mata niya. Kung hindi ako, hihingi ng tawad habang bumuhay kong dadalhin ng bigat ng kahihiyan ko.
Lalo na kay Monico, yung desisyon na bigyan ako ng oras, yung nagparamdam sa akin na napakaliit ko. Sasamahan kita. Ano man ang maging reaksyon nila, andito lang ako. Sabi ni Dave, at ngumiti. Samantala, si Monico rin naman ay mabilis na umaangat sa mundo ng negosyo. Siya na ngayon ang pinakabatang CEO ng isa sa mga kumpanya ni Mr. De Malanta. Pero sa likod ng lahat ng tagumpay niya, hindi pa rin siya nakakalimutan ang simula niya bilang katulong. Palagi siyang iisip kung kamusta na nga ba si Stella at kung naging maayos ma ang buhay nito. Nang pumasok si Stella at date sa office ni Monico, nagulat ang secretary nito. Hindi inasahan ang una na si Desit ni Stella. Sino pong hinahanap niyo? Maang. Tanong ng secretary na aalangan. Si Monico Monico de Malanta. Pakisabi si Stella de Malanta at ang kaibigan ni Leo na si Dave ang bumibisita. Sabi ni Stella na kalmado. Pagpasok nila sa opisina ni Monico, nakita ni Stella ang pagiging seryoso at propunal ni Monico. Stella, Dave, anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Monico na tumayo mula sa kanyang mesa at nagulat. Monico, kailangan lang kitang makausap. Sandali lang. Pakikusap ni Stella. Sige, pero huwag kang mag-alala. Hindi ko nakukwento kay Daddy yung tungkol sa pagbisita mo. Biro mo ni Kuy na pilit na pinapagaan ang lahat. Umupo sila. Tiningnan ni Stella si Monico. Hindi niya maisip sa isip na yung babaeng nasa harap niya na may power na ay ang babaeng inutusan niyang serve ng maruruming baso. Monique, dito ako para huningin ang tawad. Panimula ni Stella na nanginginig ang boses. Hindi ko alam kung paano gagawin ko. Walang salita ang nakapagpaliwanag sa sobrang kalalaan at kasamaan na binakita ko sayo sa park. Ginawa kitang tawa sa harap ng lahat. Inutusan kitang serve ng maruruming baso. Dahil lang sa gusto kong ipamukha na mas mababa ka kaysa sakin. Mali yung ginawa ko. At pasensya ka na ha. Sobra. Saad ni Stella at tuluyan, bumuhos ang luha. Hindi naman inasahan ni Monico ang ganoong klas ng pag-amin. Tumayo siya. Lumapit kay Stella. Stella, salamat at sinabi mo yan. Sabi ni Monico at niyakap niya si Stella. Nagulat si Stella sa yakap. Hindi mo naman kailangan sorry. Matagal na kitang pinatawad. Alam ko kung gaano tahirap yung biglang mawala ang lahat sa'yo. Kaya nga, hindi ko tinanggap si Leo noon. Sabi ni Monico, gusto ko bigyan mo ng oras ang sarili mo para magbago. At sa tingin ko naman, nakuha mo na ang pagbabago na yon. Salamat, Monica. Sana makita mo rin si Leo. Hindi ko siya pinabayaan at alam kong mahal na mahal ka niya. Sad ni Stella bago siya tumingin kay Dave. Siya nga pala si Dave Moani. Siya ang nagturo sa akin na maging humble at mabai. Siya ang dahilan kung bakit nagbago ako. Alam ko, Stella, at nakikita ko nagbago ka nga talaga. Mas masaya ka na ngayon. Saad ni Monico, bago, ngumiti. Pagkatapos ng emotional confrontation na yon, nagpunta si Stella at Dave para bisitahin si Leo sa kumpanya niya. Si Leo na abala sa trabaho ay nagulat din nang makita ang dalawa. Stella, Dave, anong ginagawa niyo rito? Magkasama kayo. Tanong ni Leo. Leo, hindi kami nagpunta rito
para manggulo. Nandito kami para magpaalam at humingi ng tawad. Sabi ni Stella na kalmado. Ako muna, Leo. Sabi ni Dave. Leo, alam kong mahirap ang sitwasyon, pero hindi ko rin inasahan na mahuhulog ang loob ko kay Stella. Pero ang totoo niyan, mahal ko siya at mahal niya rin ako. Hindi kami nagtatago. Hihingi lang sana ako ng permiso mo bilang kaibigan na maging masaya sa feeling niya. Salamat, sabi ni Leo at ngumiti ng totoo. Matagal naman na kaming tapos si Stella. Kung ikaw makakapagbabago sa kanya at makakapagpapasaya, wala akong problema diyan. Masaya ako para sa inyong dalawa. Salamat, Leo. Sabi ni Dave. Mulua, hinarap ni Stella si Leo. Leo, pasensya na talaga sa lahat. Sa party, sa ugali ko, at sa pagiging controlling ko. Alam kong hindi ko na maibabalik ang lahat, pero masaya ako na naging tapat ka sa akin, at sa nararamdaman mo, salamat, at hindi mo ako pinabayaan sa kalungkutan, kahit hindi mo ako binalikan. Sad naman ni Stella. Okay lang, Stella. Ang mahalaga masaya ka na ngayon at natuto ka na. Sagot ni Leo. Ang tatlong tao na dating nagkakagulo at may love triangle ay naging magkaibigan ulit. Ang galit ay napalitan ng pagpapatawad at pagtanggap. Sila na ni Dave. Sige na, Leo. Aalis na kami. Pupunta na kami sa Baguio. Magbabakasyon. Sabi ni Dave. Sige, ingat kayo. At sana makita mo na si Monique ulit. Sabi ni Stella na nakaniti. Maghihintay ako, Stella. Kailangan ko lang maging deserving para sa kanya. Saad ni Leo. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Sa panahong ito, nagbago lahat ng mga bagay. Si Monique ay hindi na lang basta anak ni Sir De Malanta. Siya ay kinikilala bilang si Monique Anja De Malantahong. Ang henong yung CEO na nagpapatakbo ng Ong De Malanta Foundation at ang ilang subsidiaries ang De Malanta Group of Companies. Sa loob ng 2 taon, ginugol ni Monique ang oras niya sa pag-aaral, pagtatrabaho at pagbabago ng persona niya. Ang dating simpleng katulong ay nagtataglay na ngayon ang aura ng kapangyarihan at grace. Pero sa loob ng opisina niya, nananatili siyang mapagkumbaba at approachable. Isang hapon, kausap niya ang dad niya na si Mr. De Malanta. Dad, tingnan mo yung financial report na to. Sa ni Monique, hawak ang isang tablet. Masyadong malaki yung expense natin sa logistics. Gusto kong invest sa in-house na sistema. Mas makakatipid tayo but mas magiging efficient kung gagawin natin yon. Gusto ko yan, Monique. Sa totoo lang mas magaling ka pa nga sa akin. Sagni ni Sir De Malanta bago tumawa. Sa loob ng 2 taon, nakita ko na kung gaano ka kahusay. Hindi lang ang dugo mo ang dumadaloy sa'yo, kundi ang talino at grit ng nanay mo na si Andrea. Salamat, Dad. Ngumiti naman si Monique. Pero hindi ko pa rin po nalilimutan yung sinabi ko noon sa sarili ko na hindi ako magiging arrogante kahit na anong mangyari. Hindi ko hahayaan na kainin ako ng kapangyarihan at kayamanan. Iyan ang dahilan kung bakit mahal ka ng mga tao, Monique, pati mga empleyado. Gusto ka, sabi ni Mr. De Malanta. Pero anak, si Leo, kamusta na kayo? Wala ka na bang balita sa kanya?
Biglang nagbago ang ekspresyon ni Monique nang marinig ang pangalan ni Leo. Dad, iwan ako ng message sa kanya. Ang sabi ko, maghihintay ako pero hindi ako mangangako. Anya, bago siya malungkot na umumiti sa ama. Si Leo naman ay naging workaholic sa loob ng 2 taon. Ang sakit ng paghihiwalay nila ni Stella at ang sakit ng pagtanggal ni Monique ay ginamit niya bilang inspirasyon para maging mas matagumpay. Nagpalago siya ng negosyo niya. Nag-invest sa technology at green energy. Ang kumpanya ay naging global competitor. Isang gabi, kasama niya ang matalik niyang kaibigan na si Dave na kasama si Stella. Dude, ang dami mong napalaro ang awards sa. Pati ni Dave habang iinom sila sa isang simpleng rooftop bar. Ang galing mo, siguro magiging bilyonaryo ka na bago magtatuto. Aba, bilyonaryo na yatayang si Dave. Pero ni Stella na masayang-masaya na ngayon kasama si Dave. Hindi ko yung ginagawa para sa pera, Dave. Inagawa ko to para mapatunayan ko sa sarili ko. Nakarapat-dapat ako. Sabi ni Leo na seryoso. Nakarapat-dapat ako sa babaeng minahal ko, sa babaeng nagturo sa akin ng humility at noble love. Si Monique ano? Tanong ni Stella. Oo, Stella. Si Monique. Amin ni Leo, sinabi niya sa akin na kailangan ko munang bigyan ng oras. Inawa ko yun. Sinabi niya na kailangan ko munang maging mas mature. Inawa ko rin yun. Pero 2 taon na rin, Leo. Hindi ka ba nag-train makipag-communicate sa kanya? Tanong ni Dave. Hindi ko pa ginagawa. Sinunod ko lang yung sinabi niya. Nahintayin ko lang na siyang kusang magpakita sa akin. Sabi niya, kung totoo yung nararamdaman ko para sa kanya, makakapaghintay ako. Kaya naghihintay ako. Sagot ni Leo. Grabe ka, Leo. Ang galing mo rin. Sabi ni Stella na nakangiti. Pero sa tingin ko, nanda na si Monique. Nakita ko siya last month sa isang business conference. Ang ganda niya at ang powerful pa ng aura niya. Magkapareho na kayo ng status ngayon. Hindi ka na lang niyo, boss. Kwal na kayo. Yan ang gusto ko. Hindi ko siya gusto dahil sa kayamanan niya. Pero gusto kong maging equal lang kami. Gusto kong maging partner niya hindi lang sa pag-ibig, kundi sa negosyo at buhay. Sabi ni Leo. Biglang tumunog ang cellphone ni Stella. Galing kay Miss Sid, malanta ang message na yon. Teka lang. Tumatawag si Dad. Sabi ni Stella bago niya sinagot ang tawag. Hello, Dad. Aden po ba? Kailan po yan? Sige po. Sasabihin ko po kay Leo. Pagkatapos ng tawag tumingin si Stella kina Leo at Dave. Bis, may big event daw yung Dimalanta Group sa susunod na buwan. Gala dinner daw para sa charity. Lahat ng mga powerful tao sa Asia imbitado at gusto ni Dad na invite ko kayong 2 bilang business partners niya. Sabi ni Stella. Ibig sabihin makikita ko na si Monique. Tanong ni Leo na biglang sumigla. Si Monique ang organizer ng event at ito na ang magiging unang pagkikita niyang 2. Pagkatapos ng 2 taon, magiging CEO to CEO na yung usap ninyo. Sabi ni Stella. At mumiti ng nakakaasara. Nang gabing iyon hindi nakatulog si Leo. 2 taon siya ang naghintay. Ito na yung pagkakataon niya. Ang katulong na minahal niya ay isa na ring CEO ngayon.
Wala na silang status gap na yon. Samantala, abala naman si Monico sa paghahanda sa gala. Kausap niya ang sekretary niyang si Miss Cruz ng mga oras na yon. Miss Cruz, siguraduhin mong maayos yung seating arrangement. Sabi ni Monico Opo, makul. Pero may isang desk po na confirm ng attendance na familiar po sa inyo. Si Mr. Leo Chua po. Sad ni Miss Cruz na aalangan. Mumiti naman si Monico, pero pilit iyon. Si Leo. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Sikat na pala siya ngayon. $1 billion company na sa kanya. Saad niya? Opo. Ang tanong po saan po siya ilalagay? Kasama po ba siya ni Sir Dave at Ma'am Stella? Huminga ng malalim si Monico. Huwag mo ilalagay si Leo sa tibon nina, David Stella. Ilagay mo siya sa presidential table. Katabi ko. Marisaad ni Monico, at ang ngiti niyan mga oras na iyon ay puno ng asa. Nang dumating ang gala, naging abala na ang lahat. Napakaganda ng Grand Ballroom, ang isang luxury hotel. Ang charity gala dinner ng Lemalanta Group ay dinaluhan ng daang high-profile na negosyante at politiko. Ang lahat ay nakasuot ng magandang suit at gowns. Si Monico ay nakatayo, malapit sa entrance. Nakasuot siya ng isang elegant na midnight blue gown na nagpapatingkad sa ganda at aura niya ng kapangyarihan. Siya ang host ng gabi at kita sa kanya ang pose ng isang yung CEO. Sa tabi niya naroon ang daddy niya. Relax anak, mukha kang pepekto. Pulong ni Mr. Di Malanta. Ninanervyos lang ako, Dad. Hindi lang ito tungkol sa event. Sagot pa ni Monico at huminga ng malalim. Alam niya kung sino ang paparating. Alam ko. Handa ka na ba? Tanong ni Mr. D. Malanta bago ngumiti. Kailangan ko na. Sagot ni Monico at tumingin sa entrance. Maya pumasok si Leo. Kasama niya sina Dave Stella. Si Leo ay nakasuot ng isang costume na tuxedo. Ang aura niya iba na rin. Mas seryoso na siya ngayon. Mas matatag, mas powerful. Hindi na rin siya mapaglaro ngayon. Siya na si Mr. C. Ulichua. Ang tekoon na umaangat sa global scene. Naghiwalay si na Dave at Stella papunta sa kanilang designated table. Si Leo naman ay lumapit sa host table kung saan naghihintay si Mr. Di Malanta at Monique. Init ang mga mata ni Monico at Leo sa isa't isa. Ito ang unahang pagkakataon na nagkatinginan sila. Mata sa mata. Sa loob ng 2 taon. Good evening, Mr. Di Malanta. Congratulations, Dad. Patiin ni Leo kay Mr. Di Malanta na nagbigay galang. Salamat, Leo. Ang ganda ng suit mo, Purit pa ni Mr. Di Malanta. Pagkatapos humarap ni Leo kay Monico, ang mga mata niya ay nananatiling nakatitik sa ganda at grace ni Monico noong gabing iyon. Good evening, Miss Di Malanta. Pati ni Leo na maseryoso. Ang pagtawag niya sa apelyido ni Monico ay nagpapakita ng paggalang sa bagong katayuan nito. Good evening, Miss Chua, sagatan ni Monico at muniti ng propesyonal. Nagkamayan sila. Ang shake, hansaw, ay mabilis lang at formal, pero ramdam nilang dalawang spark na matagal nang naroon. Ang ganda ng event nyo, impressive. Puri ni Leo.
Salamat. Galing ka sa trip sa Europe. Ama. Nakita ako sa Business News, El. Sabi ni Moniko. Oo nga, El. Mabilis ka pa rin pala sa balita. Alam mo na lahat, bago pa man ako makapagkwento. Pihiro ni Leo. Ayun ang trabaho ko ngayon, sir. Tago ni Moniko at tumawa ng mahina. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, pumunta si Leo sa President table kung saan siya nilagay ni Moniko'y nakatabi mismo ng host. Ang umupo ang lahat. Nagsimula na ang programa. Si Monica, nagbigay ng opening remarks. Salamat sa lahat ng nandito ngayon. Ang gala na ito ay hindi lang tungkol sa pagpapakita ng yaman. Ito ay tungkol sa commitment natin sa society. Saad ni Monique at nagbigay ng isang napakagandang talumpati tungkol sa kahalagahan ng pagtulong sa mahihirap. Habang nagsasalita si Monique, nakatingin lang si Leo sa kanya. Naalala niya yung dating katulong na nahihiya pang mag-serve ng kape. Ngayon, siya na ang nagbibigay ng space sa harap ng pinakamakapangyarihang tao. Ang pride na naramdaman ni Leo ay hindi maipaliwanag. Tama ang ginawa niya. Tama na naghintay siya. Nang matapos ang talumpati, umupo si Monique. Tumahimik ang ballroom at nagbigay ng standing ovation ang lahat at kasama na roon si Leo. Ang galing mo, Mr. Malanta. Pulong ni Leo. Salamat, Mr. Shua. Sagot naman ni Monique bago ngumitay kay Leo. Sa gitna ng hapunan, nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap ng mas personal. Leo, kamusta na si Stella? At Del? Tanong ni Monique. Ayon, masayang-masaya sila. Pungbol na si Stella. Nagpapasalamat na siya sa iyo, Ain. Dahil sa iyo, nagbago siya. Sabi ni Leo. Masaya din ako para sa kanila. Sagot ni Monique. Uusap na ba kayo ni Dave tungkol sa investment sa green energy? Oo, ang galing mo. Sa loob ng 2 taon naging master ka na ng negosyo. Sabi ni Leo, ikaw din. Global brand na nga yung company mo. Hindi ko akalain na aabot ka sa ganito. Kahit boss lang kita noon. Pero pa ni Monique. Ginawa ko yan. Para sa isang tao. Sabi ni Leo at tumingin sa mata ni Monique. Tumilis naman ang tibok ng puso ni Monique nang sandaling magtama. Yung mata na lang dalawa. Ginawa ko yan para maging karapat-dapat. So naghintay ako, Monique, 2 taon. Hindi ako nakipag-date kung kanino. Sinulod ko yung sinabi mo. Inihintay ko ang tamang panahon. Amin ni Leo na seryoso. Uminga ng malalim si Monique bago namumula ang mukha na nag-iwas tingin. Leo, naghihintay din ako. Ibig sabihin ba nito na iyong tamang panahon? Tanong ni Leo na puno ng pag-asa. Ngumiti naman si Monique. Ang iting matagal niya nang pinigilan. Ang iti ng katulong na umibig sa boss niya. Oo. Mahinang sagot ni Monique. Nang matapos ang programa, nag-alok si Sir Di Malanta ng toast. Si Monica at Leo, ang soldier ng business natin. Cheers. Cheers ang lahat. Habang naglalakad palabas, magkatabi sina Monique at Leo. Monique, maaari ba kitang impitahan na mag-lunch bukas? Hindi bilang business partners, kundi bilang Monique at Leo.
Tanong ni Leo. Tumingin si Monico sa kanya. Pwede naman. Iingat ka sa life, sir. Ikaw din, ma'am. Sagot ni Leo, bago mumiti kay Monico na ginantihan naman nito. Kinabukasan, araw iyon ng Lunes, pero hindi to ordinaryong Lunes lang para kay Leo. Ito ang araw ng lunch date nila ni Monico. Nag-set sila ng appointment schedule sa isang private at elegant na restaurant na malapit sa business district. Si Leo ang unang dumating. Nakasuot siya ng smart casual attire at kita sa mata niya ang pananabik. Hindi na ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol na kay Monico. Maya dumating na si Monico. Nakasuot siya ng isang simpleng check dress. Nang makita ni Leo si Monico, tumayo siya agad at umiti ng malaki. Monico, bati ni Leo ng malambing. Hello, Leo. Sagot naman ni Monico na makalapit siya. Upo ka. Reserve ako ng table na hindi tayo masyadong maiistorbo. Baka mamaya inay pa iyong paparazzi kapag nakita nila tayong magkasama. Tiro pa ni Leo. Oo nga Mabuti na yung ganito. Baka mamaya isipin nila kung ano sa atin. Tapos post nila sa social media na nagda-date tayong dalawa. Saad naman ni Monico bago sila natawa. Umupo sila. Ang atmosphere ay hindi na formal. Para silang dalawang magkaibigan na matagal nang hindi nagita. Kamusta na pala yung Ethan kagabi? Sobrang successful Panimula ni Leo. Oo nga Salamat na pala ha. Galing ka sa pagod sa biyahe, tapos dumating ka pa. Ano na nga ulit yung sinabi mo kagabi na ginawa mo lahat ng to para sa isang tao? Ginawa ko lahat ng to para sa'yo, Maniki. Saad ni Leo na hindi man lang nag-anlangan sa dalagang kaharap. Hindi ko maaabot lahat ng tokong. Hindi lang din dahil Bakit? Tanong ni Monico bago nakaniting tumingin kay Leo. Akit ako, Leo. Dahil nang tanggihan mo ako. 2 taon na ang nakakaraan. Sinabi mo sa akin na hindi pa tayo equal. Dahil lang boss mo ako. Katulong ka lang. Sabi mo kailangan kong bigyan si Stella ng oras. Inawa ko yon. Pero sinabi mo rin sa akin na kailangan kong maghintay. Tabang naghihintay ako. Kailangan kong maging karapat. Dapat sa'yo. Hindi sa pera, kundi sa status na meron ka. Amin ni Leo. Hindi ko naman sinabi na maging billionaire ka. Pero pa ni Monico Hindi ko rin naman sinabi na gawin mo lahat ng subsidiaries ng Dimalanta Group na maging profitable. Gandi ni Leo, bago sila nagtawanan. Pero seryoso, Leo. Sabi ni Monico, appreciate ko yung ginawa mo, Hindi lang dahil naghintay ka, kundi dahil ginamit mo yung oras na yon para maging mas mature at mas successful ka. Impressive yun para sa akin, at salamat para doon. Salamat din kung hindi mo ako tinanggihan noon. Baka masama pa rin ang ugali ko hanggang ngayon. Baka ikakasal na rin ako kay Stella at hindi ko na sana nakita yung karma na dumating sa kanya. Dahil din sa'yo nakita ko na hindi lang ako, basta boss, may responsibility rin ako sa mga taong nasa paligid ko. Saad ni Leo. Kamusta na nga pala si Stella? Ang saya niya, kagabi. Nung nakita ko siya. Tanong ni Monico Masayang masasaya na siya, Monico.
Nagbago na talaga siya. Ang sabi niya mas masarap pala yung buhay na hindi nagmamadali. Sagat ni Leo. Nagbabakasyon sila. Ngayon ni Delph. Nasa Baguio yata sila ngayon. Po nga. Sana, waging masaya sila. Saan ni Monico? Dahil sa kanila, naging mas madali yung transition ko sa pagiging limalanta. Tiningnan ni Leo si Monico bago, ngumiti ng titid. Monico, 2 taon na yung lumipas. Marami na tayong pinagdaanan. Wala nang gap sa status natin. Mas matatag na tayo, pareho ngayon. Actually, equal na nga tayo ba? So anong gusto mong mangyari ngayon, Leo? Tanong ni Monico na nakangiti. Gusto ko sanang magsimula ulit tayo. Yung para bang walang pas sa nangyari, yung parang bagong chapter, sa ni Leo. Gusto ko sana makipag-date sa. Gusto kong maging boyfriend mo, sa tamang paraan. Yung walang pressure. Wala nang lahat. Gusto kong maging masaya tayo. Pero Leo, marami akong schedule. Pero ni Monico hindi mo na ako katulong. Baka mamaya niyan, hindi na tayo magkita. Oh, hindi mo na ako magiging amo, pero magiging partner mo ako sa lahat, sa buhay, at sa negosyo. Saad ni Leon na seryoso. Hahanapin natin ng oras lahat. Kahit late night meeting pa yan, dinner, date, muna bago business proposal. And, gusto ko yan, pero kailangan natin maging discreet. Sabi ni Monico, alam mo naman yung mga papaasang ibang nagawa si Leo, kung hindi ang natatawang tumamo kay Monico bago sila magtasabay na natawa sa mga uusapan nila. Ang lunch date na yon ay hindi lang tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa pag-aayos ng kanilang past, pagtanggap sa kanilang present, at pagpaplano para sa kanilang future. Napansin ni Leo na may nagbago kay Monico. Hindi na siya nahihiya at medyo confident na rin siya ngayon. Ade, na mas lalong nagpangiti kay Leo. Monico, naalala mo ba nung abutan tayo ng kape sa garden? Tawanan lang tayo ng tawanan mon. Sa ni Leo bagong humiti. Oo nga Kung makakalimutan lahat ng iyon. Leo sa Monico, bago malungkot na umiti. Miss lahat ng yon. Pwede pa, naman, tayong bumalik sa dati. Saad ni Leo, dahilan, upang mapabaling ng tingin si Monico sa kanya. Kung gugustuhin mo, at saka kung pahihitulutan mo ako. Kaya nga tayo nagkita ngayon ba? Saglit ni Monico sa kanya bago ngumiti kay Leo. Gusto kong bumalik tayo sa dati, Leo. Nang matapos ang lunch, nalang dalawa, magkasama silang naglakad papunta sa parking lot. Monico, may kape na pala ako sa opisina. Gusto mo bang sumama? Parang bitin, kasi dito na lang natatapos lahat. Gusto ko sana coffee date ulit sa'yo, dahil alam kong magiging basic ka na rin. Alok na Leo. Palagi naman ako may oras, pagdating sa mani, bago tumango ng paanyaya niya. Sige pumunta tayo sa opisina mo, mag-coffee date tayo, at sana, wala munang business talk na yon. Purely personal lang sana yung uusap natin. Sagot ni Monico. O naman, sagot ni Leo at binuksan niya ang pinto ng kotse niya para kay Monico. Sa sandaling iyon, alam na ni Monico na tama ang choice niya. At dahil sa paghihintay niya, nagbuma ang lahat ng meron sila ni Leo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ibang kwento ni Ate Jen. Storya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button